Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Psalms 40, verse 8. Praise the Lord. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Okay? So, sinasabi po dito, I delight to do thy will, O my God. So, gusto ng ating Panginoong Diyos na habang ginagawa natin ang kanyang kalooban, na inuutos niya sa atin upang ipagawa. Habang ginagawa natin ang kanyang kalooban, ang mga bagay-bagay na hindi niya pinapagawa sa buhay natin, yung pinagbabawal, kumbaga pa. Let us do it with delight, no? Yung bang gawin natin ito na merong kasayahan o merong bang kaligayahan sa ating puso. Bakit? Unang-una, ito yung tanda na umiibig tayo sa ating Panginoong Diyos. Maganda kasi yung we can express how we love God because God already expressed His love towards us. No? Tapos na ang paggawad ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga sinabi dyan, we love Him because He first loved us. Ngayon, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. So, tama lang yung sinabi, thy law is within my heart. Yung Biblia, yung Scripture, yung Word of God na nandyan sa puso mo, dapat lang yan. Bakit? Paano mo magawa yung kalooban ng Diyos kung wala namang basihan ang iyong paggawa? So, we can only do with delight the will of God dahil we have His Word sa ating puso. Alam nyo, ang Biblia, bago ito nilagay sa puso ng tao, ay sinulat muna ito ng Diyos doon mismo sa bato. God engraved His law on the table's stone. And that was written by the hand of God. Kamay mismo ng Diyos ang sumulat talaga niyan. Basahin natin yan. Exodus 32:16. Praise the Lord. And the tables were the work of God, and the writing was the writing of God graven upon the tables. Yes. So kung ilalagay natin ang Word of God sa ating puso, we could consider that is handwriting of God sa ating puso. Marami dyan nagpapatato kung ano-ano ang mga nilalagay sa katawan. Minsan nilalagay yung pangalan ng asawa. Minsan nilalagay yung mga pangalan ng mga anak. Minsan nilalagay yung pangalan ng kanilang fraternity. Minsan nilalagay yung kanyang birthday. Kung ano-ano na lang. Mahalaga yung Word of God na yun ang itatak nating sa ating puso. Bakit? Word of God yan eh. In the moment or in moments of sorrow, you can find joy in the Word of God. In the moment of temptation, you can find deliverance. In the moment of being discouraged, you will be encouraged. So, lahat ng mga masasabi natin na mga negative na posibleng darating sa buhay ng tao, ang Word of God ang siyang magpapacify. Ang Word of God ang siyang magbibigay ng antidote, kung baga pa, gamot. Kaya,
Ang Word of God is living. Ang Word of God is written by the hand of God. So, hindi yan basta-basta. Pag yan ay inilagay mo sa puso mo, and you take delight in doing it, napakalaking napakalaking privilege na nangyayari sa buhay mo. Yung iba nga nag-a-adapt sila ng mga Latin words. Kasi yun daw ang magbibigay sa kanila ng agimat. Yun ang magbibigay sa kanila ng protection. Minimemorize nila yan. Nire-recite nila yan. Kung panahon ng kailangan nila. Hindi nila alam na meron pang higit na pag ito ay inilagay natin sa ating puso at ito ay ating ginamit panahon ng kagipitan. Tingnan mo yung nahulog si Brother Bong sa building. Yung Word of God na napakinggan niya at inilagay niya sa kanyang puso like Jeremiah 33:3. Di ba? Sa panahon ng kamatayan at tumawag siya sa Panginoong Diyos, which is the hotline, na ayaw niya pang gustong mamatay kasi maliliit pa yung mga bata niya. Gusto niya pang suportahan, buhayin, kasama ng kanyang asawa. Granted. Sure, death na yung kanyang mga pupuntahan, pero he was delivered. Kaya nga ang Word of God, kung kamatayan, siya ang magbibigay ng buhay. Kung sa sakit, siya magbibigay ng kagalingan. Kung sa kakapanghinaan, siya ang magbibigay ng kalakasan. Kung sa kadiliman, siya ang magbibigay ng liwanag. So, super. Grabe ang Word of God na yan. Kasi sadya talaga yung ginawa ng ating Panginoong Diyos para sa kapakanan ng tao. Kaya let us remember that how God made that law or word of Him and being written upon the stone. Basahin natin another, Exodus 31:18. Praise the Lord. And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, 2 tables of testimony, tables of stone written with the finger of God. Yes. So, ibig sabihin yan, it was the handwriting of God. His law, His word, or His covenant. Hindi nyo ba alam na that 2 table of stones were in the law of God that are being written by the hand of God? Ito'y tinapon ni Moses. He broke. Binasag niya yan dahil sa galit niya doon sa kongregasyon. So, anong ibig sabihin yan? Moses did commit mistake because binasag niya ang batas ng Diyos. Kung sa buhay man natin, kung ating nabasag, kung ating na-disobey, o ating na-transgress ang law of God which is being written upon our heart, God is merciful. Habang buhay tayo, He can create another table of stones para sulatan na naman niya ng kanyang law. Kaya, nag-utos na naman ang Diyos kay Moses, gumawa ka na naman ng bato na 2 table of stones. Susulat ko naman ang aking batas. Kasi binasag mo yung una. Gumawa ka ng ikalawa. So, ibig sabihin yan, God is giving us an opportunity if ever we have committed mistakes. Magpakumbaba ka lang. No? Magsisi ka lang. God is willing to make another table of stones para isulat na naman niya ang kanyang batas. Ganon din sa puso natin. Kung nalapas tanganan mo, nagkasala ka, nabura yung banal na salita ng Diyos sa puso mo, magsisi ka ng buong puso, magpakumbaba ka, pwede niyang i-rewrite na naman. Basahin natin yan. Exodus 34 verse 1. Praise the Lord. And the Lord said unto Moses, Hew thee 2 tables of stone like unto the first,
And I will write upon these tables the words that were in the first tables, which thou breakest. Yes. So, willing ang Diyos na mag-renew sa kanyang mercy sa buhay ng tao. Kaya pag nagkasala ka, wag kang mag-isip na I am already hopeless, so therefore, nabasa na lang ako, maligo na lang ako. Nabasa na lang ako, lublob na lang ako sa malalim na tubig. Kung baga pa, nagkasala naman lang ako, lubos-lubosin ko na lang. That is a big mistake. Bakit? Don't you know, if you humble, if you repent, and willing na magbalik loob sa Kanya, God can renew. God can make another law ilagay sa puso mo. Alam mo kasi itong batas ng Diyos na sinulat doon sa bato, nagkaroon ito ng representation sa anyo ng puso ng tao. Kasi sa katigasan ng mga tao, sa mga Israelites noon, ang puso nila parang bato, katigas. Kaya, nung dumating ang ating Panginoong Kristo dito sa lupa, doon natupad na ang batas, ang Word of God, hindi na sa bato sinusulat, doon na sa puso. Doon na i-engrave ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin yan. 2 Corinthians 3 verse 3. Praise the Lord. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Yes. Tingnan mo. Mapalad tayo. Hindi na nakasulat sa bato na nagre-represent sa matigas na puso. Kundi doon na mismo sa fleshly heart, yung malambot na puso, doon na isinulat ng Diyos ang batas, ang kanyang mga tuntunin. At ano ang meron dyan? pag ang kanyang banal na salita ay nasa puso natin at masaya tayong gumagawa sa kanyang kalooban, what will be the promise of God? He will be our God. And we are His people. Hindi mo ba alam, if God the Lord is your God, you are the most blessed people or man in this world? Bakit? Dahil siya lang yung nag-iisang totoong Diyos. Siya lang yung nag-iisang totoong Creator, Savior. Wala nang iba. So, kung siya yung naging Diyos mo, mapalad ka. Because you have the true and real, faithful God to your life. Pero kung ang Diyos mo ay bato, ang Diyos mo is tao, ang Diyos mo is never been resurrected, patay pa rin hanggang ngayon, ina-idolize mo sila, you are kawawa ka. Because your God is dead. Tingnan mo yung Diyos ng Israel. Saan nila dadalhin yung Ark of the Covenant? Minsan makapture yan ng mga kaaway. Ilalagay nila doon sa tapat ng kanilang mga Diyos-Diyusan. Yung Diyos nila na Diyos-Diyusan. Their God is gods. And they are not real God. Di ba? Si Dagon, sino pa yung mga natumba sila. Ibig sabihin yan, you are so blessed if the Lord is your God. Praise the Lord. Basahin natin. Kailan mangyari yan? Hebrews 8 verse 10. Praise the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Yan. Kung ang salita niya ay nasa puso natin, nasa isip natin, siya ang magiging Diyos natin at tayo ay magiging tao niya, mga people niya, bayan niya. So we are so blessed. Bakit? Pagdating ng panahon na magkakaroon ng spiritual battle. Anong spiritual battle? Magkakaroon ng presentation. The other
nation will present their gods. We, the people of God, will present our God. So, sino ngayon ang manaig? Sino ngayon ang manalo? Sino ngayon ang superior? Sino ngayon ang mag-prevail? Of course, look at the people of God in the Israelites people. There are how many nations who defied the God of Israel, like King Nebuchadnezzar or King Sennacherib. Sino pa yung mga hari dito sa Bible who defied the God of Israel? Walang isa sa kanila na nagwagi. Walang isa sa kanila na nag-prosper against the God of Israel. Because the God of Israel is the God who made the heaven and the earth, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Moses. So, ibig sabihin yan, He is the true God. So, mapalad tayo. Yung Word of God nasa isip natin, nasa puso natin. Pag yan ay nakita ng Diyos sa atin, sabihin ng Diyos, I am your God. You are my people. Wherever you go, I will be with you, even unto the end of the world. O di, we are so blessed. Praise the Lord. Kaya ang paggawa natin ng kanyang mga tuntunin, it is not just a matter of having the delight, the joy, but it must be great joy. Yung bang pinakamalaking kaligayahan habang ginagawa natin yan. Because He will be our God. He will be our provider. He will be our protector. He will be our defender. He will be our eternal life. He will be our success. Everything. Name all the privilege that can God give you. Lahat yan. Mapapasa iyo. O di, habang ginagawa natin ang kanyang mga statutes, ang kanyang will, it should be with great joy. Palaki talagang kasiyahan. Bakit? Bakit natin gagawin yan? Para hindi tayo mainggit sa sanglibotang ito. Para hindi tayo ma-deceive sa sanglibotang ito. Kaya nga, sabi nga ni Paul what I gained, I count them but lost, that I may win Christ. For the excellency of the knowledge of God, I forsook everything. I count them but dung. O ibig sabihin yan, yung great joy, yung great hope, yung great status na kinonsider ni Paul dyan sa Panginoon, hindi na siya mababalik doon sa kanyang kahapon dahil if he make some comparison of it, they are just dung. Samantalang ito, great excellency. Samantalang ito, highest calling of God. O yan, kaya yan ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi kayo naglilingkod ka kay Lord Jesus, you are faithless. Wala kang faith. Hindi kayo naglilingkod ka kay Lord Jesus, you are hopeless. Parang lupay-pay ka lagi. Parang wala kang Diyos. Ayaw ng Diyos yun. Kaya gusto ng ating Panginoon Diyos to remind us that if ever we delight doing the will of God, it must be great. Bakit? In the first place, He will be our God. We are become His people. Hindi basta-basta yan. Kaya basahin natin yan. Psalms 112:1. Praise the Lord. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. Yes. Purihin niyo ang Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon. Ibig sabihin yan, if you believe God, you count Him as true God, and you count yourself as true son or daughter of God, kailangan meron kang faith and obedience sa ating Panginoong Diyos. Hindi kay faith tapos wicked ka. May faith ka sa Diyos, ungodly ka naman. May faith ka sa Diyos, madumi ka naman. Ay, hindi yan. Kailangan matakot sa Panginoon. That delight greatly in His commandments. So, hindi lang basta-basta na gumagawa ka sa commandments ng Diyos, pero meron pa palang mas greater pa na bagay na nakikita mo sa sanglibotang ito. Pagdating ng panahon, namumove ka. Pagdating ng panahon, nakukonvince ka pa,
pagdating ng panahon na di-discourage ka pa sa mga bagay-bagay, sa mga devices ni Satanas. Samantalang if you have great delight in His commandments, wala na. Dumi na lahat yan. That is dumb. That is nonsense. That is void. That is nothing. But for me, the most precious, but for me, the most profitable is no other than I have my God, I have His commandments, I keep His word, I am His people, or I am His son or daughter, and He is my God. Ganon. Pagmalaki natin ito sa buong mundong ito. Praise the Lord that we have the true God. Para sa ganon, pag nilagay natin yan sa isip, nilagay natin sa puso ang kanyang mga tuntunin, ang kanyang mga banal na salita, pagdating ng mga tukso, pagdating ng mga pagsubok, hindi kay para lang bula na naglaho sa isip, sa puso mo yung Word of God. Parang wala ka nang narinig, parang wala ka nang natutunan, parang wala ka nang nababasa sa mga banal na salita ng Diyos. It's already forgotten. No. Panahon ng tukso, panahon ng pagsubok, panahon ng mga ano-ano pa mga turbulence in life sa sanglibotang ito, that is the most important moment that you do not forget His word, His commandments. Yan ay yung panahon na i-apply na natin ang kanyang banal na salita. That's why we should not forget His commandments. Huwag mong kalimutan. Itatak mo talaga yan sa isip, itatak mo talaga yan sa puso mo. Naka-engrave na yan. Tingnan mo yung seal. Meron tayong seal dyan. Kasi lahat ng mga certificates natin that we issue, dedication, baptismal, and whatever, nakalagay doon naka-noted doon Note, nakalagay doon. This document will be invalid if there is no seal. So, yung seal na yan, doon naka-engrave yung pangalan ng ating church, yung logo ng ating church. Pag yan ay tinatakan mo, naka-engrave kasi doon, magmarka yan doon sa papel. Hindi na yan mabubura. Forever na yan, kumbaga pa. So, ibig sabihin yan, pag ang puso natin naka-engrave yung Word of God, hindi na yan mabubura. Hindi katulad yung buhangin, magsulat ka dyan ng I love you. Pagdating ng alon, pag atras ng alon, nawala na. O, hindi ganun. Pag naka-engrave sa puso natin, talagang hindi na yan mabubura. Basahin natin. Psalms 119 verse 16. Praise the Lord. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Yes, I will not forget thy word. Ibig sabihin yan, baliktad-baliktarin man ang mundo, didilim at liliwanag man, magkakaroon man ng peace or trouble, magkakaroon man ng heat or cold, or whatever, maintain pa rin natin ang Word of God. Hindi natin nakakalimutan. We always keep, we always remember, and we always delight in His statutes. Ano pa? Itong mga testimonies ng Diyos, huwag nating kalimutan ang mga kasaysayan, the stories, the testimonies of God. Kasi itong stories, yung kasaysayan na nakasulat sa Bible, these are the testimonies of God dito sa buhay natin. At anong silbi sa atin yan? These are become our counselors. Kunyari, natrabaho ka doon sa ibang bansa. Ngayon ang amo mo is tapikong. Anong tapikong? Buddhist. Sabihin ng Buddhist, okay, hey, my servant, come together with me. Let us offer and worship my God. Siyempre, may malaking altar, may malaking ribulto. Tapos, kung anong gawin ng amo mo, maganon-ganon sa, idols. Ngayon,
Alalahanin mo yung Word of God, yung testimonies of the Lord. Kung sumama ba at nagyukbo ba, yumukod ba si Shadrach, Meshach, Abednego? Hindi. O, yung testimonies of the Lord, yung stories dyan, mga kasaysayan sa Bible na kasulat, tandaan natin yan. Because they are become our counselors. Sila yung magbibigay sa atin ng idea, what to do, what not to do, ganun. Counselors nga eh. Basahin natin. Psalms 119 verse 24. Praise the Lord. Thy testimonies also are my delight and my counselors. Yes. So, wag nating kalimutan ang mga kasaysayan na nakasulat diyan sa Old and the New Testament because these are the testimonies of God, and aside that they are our delight, they are our counselors. Di ba maliwanag dyan? Where no counsel is, the people fall. But for the multitude of the counselors, there is safety. You know why? Because you cannot transgress the law of God. So if you cannot transgress the law of God, God is your God. And you are His son or daughter. Ganon ka-importante pag hindi natin nakakalimutan ang kanyang mga banal na salita. At maliban dyan, these things that we love. Ito yung inibig natin. Alam mo kasi, pag inibig mo ang banal na salita ng Diyos, wala nang makakakonbinsi sa iyo to turn your face from following God. Dahil yun ang inibig mo. So gamitin natin yung love natin dyan sa Word of God, dyan sa Panginoon. Eh kung gaano kahirap ni-redeem tayo ni Kristo, but because of His love dito sa atin, baliwala yung hirap na yan. Because He loved us. Ganon din sa buhay natin, kahit ano pa, basta inibig natin ang Panginoon, mapupulfill natin ang Kanyang will. Basahin natin, Psalms 119 verse 43. 47, sorry. Praise the Lord. And I will delight myself in thy commandments, which I have loved. Yes, which I have loved. Past tense, ibig sabihin yan, you already decided to love God, to love His Word. Praise the Lord. Palad ka because you have made your covenant to God to love and to keep His commandments. Then, mark it, remember it, do not forget, and take delight in it. Ikaligaya natin ang mga bagay na yan. Alam mo kasi sa buhay natin, sa sobrang dami nating hinaharap na mga challenges in life. Kaya nung nag-travel kami sa Chumbukan, very challenging yung daan na aming dinadaanan. But in every challenge that we face, we continue to take that challenge and have faith and trust in God that we can win the challenge. Ibig sabihin yan, sa hirap ng daan, pag hindi mo yan hinarap at hindi mo yan nadaig, ikaw ang madaig, hindi ka na makarating sa destinasyon mo. Maabirya ka talaga. So ganoon din po sa buhay natin. There are so many challenges in our lives here on earth, but no one of them could stop us from following God. Let us face it, and in the name of our Lord Jesus Christ, harapin natin sila, daigin natin sila. Kaya yung pasahero ko, mahilig silang, pag ma-feel nila na dumudulas yung gulong, umaangat yung likod, bumabara yung mga gulong, mag-rebuke agad yan, lalo't na yung asawa ko, Sir Joy. Jesus na. Mapansin ko, may turbo na yung sasakyan na yan, mayroong additional pang turbo ng Panginoon kasi biglang tumatalon yung sasakyan mula doon sa butas, tumatalon, pumupunta doon sa balik sa karsada. Sabi ko, Lord, napaka-importante yung pangalan mo. We can face any kind of challenges in the name of our Lord Jesus Christ.
in order to win the challenges. Nung nakarating na kami doon sa patag, nakahinga na kami. Kasi may mga karsada doon na mag-advise ako sa kanila, hold your breath. Huwag kayong huminga. Kasi ang akin doon, pag hindi ka huminga, gagaan ang sasakyan. Kasi parang walang sakay na tao kasi walang humihinga eh. Sabi ko, huwag huminga. Lahat hold ng breath. Sa hirap ng daan, di basta-basta, nakaano pa rin kayo. Hinga na kayo. Hinga na naman. Ganon. Ganon lang yan ang buhay. Kaya kung wala ang salita ng Diyos na natutunan natin how to trust in God, how to hope in God, how to face all kind of challenges. Ay, nako. Sa hirap ng karsada, baka sabihin mo, Pastor, magbaktas na lang ta. Bili na lang yung sakyanan din. Kaya di kita kalahos. Ganon. Ilang tao kaya nag-advise doon sa akin. Sa kabalik-balik ko dyan sa Chumbukan. Pastor, ay bili na lang na yung sakyanan din sa mo. Safe na dari. Ayaw na lang pagtuga-tuga. Kay nasayod ko ng dalan padulong sa Chumbukan. Di yun nakaabot na imong sakyanan. Makigpusta pa ko nimo. Mahalagin sila. Sabi ko, praise the Lord. Mag-ampo lang ko kay Lord Jesus, makaabot niya. Paano ka nakarating doon sa harapan ng simbahan? Ang hirap ng daan. Parang binuhat yung van ba? Hinati doon. Kasi kung dadaan ka doon sa karsada, hindi mo alam saan ipatong yung gulong. Hindi mo alam saan ka magdaan. Wala talong. Sabi pa ni Brother RJ, Pastor, saan ako analyze, wa magdalan nga kaya agian. Pero, praise the Lord, nakaabot kita. To God be the glory. Ganon yan. Kung wala siya, wala na tayo. Hindi na tayo makapag-endure sa raming pagsubok. Last verse, Psalms 119 verse 92. Praise the Lord. Unless thy law had been my delight, I should then have perished in mine affliction. Yes. Wala. Hindi natin kaya yung mga challenges sa buhay natin kung wala yung banal na salita sa isip, sa puso natin. Sino magbibigay sa atin ng encouragement in the moment we will be discouraged? Sino magbibigay sa atin ng light when we are in dark? Kung nandyan tayo sa dilim. Ito lang, Word of God. Sino magpapalakas sa atin when we faint? Ang Word of God. Wala nang iba. Sino magko-comfort sa atin in the moment of sorrow? Ang Word of God. Siya lang. Wala nang iba. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. I delight to do Thy will, O my God. Yea, Thy law is within my heart. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.